Hi guys, for today's video nga ay naisipan naman namin ni Daddy magluto ng dinakdakan. At ayan guys, papunta na nga kami sa palengke para bumili nga ng kakailanganin para sa lulutuin naming dinakdakan. Sinama ko na nga si Clifford at si ate para meron tagahawak kay Baby Heart. At ayan guys, bali nga naka-tricycle kami papunta sa palengke. Dahil nga sakto andito yung tricycle sa amin. Bali ako nga yung magdadrive. At ayan nga nakasakay na nga si Baby Heart at sila ate. Kaya naman paalis na nga kami. Nga pala guys, dinakdakan na naman nga yung lulutuin naming ulam. Tinanong ko kasi si Daddy kung anong lulutuin naming ulam. Ay naku po, dinakdakan na naman nga yung sinabi. Mukhang hindi nga lang pang ulam, mukhang pampulutan na naman. At ayan nga guys, andito na nga kami. Dito nga kami sa talipapa sa baba bibili. Kapag karne nga yung bibili namin, dito nga kami bumibili. Dahil meron kasi ditong karne na mura lang. Ang pagkaalam ko kasi nasa 160 lang yung kilo. At ayan nga pagdating nga namin, ay pumili na nga ako. Buti nga guys, hindi ganong mataba yung karne nila ngayon. At ayan nga pagkapili ko nga ng karne, pumili na rin nga ako ng atay ng baboy. At nung nabili ko na nga yung karne, sangkap naman nga yung bibilin ko. At eto nga kumuha na nga ako ng kalamansi na ipang mamarinate sa ihawin mamayang karne. Medyo marami-rami na nga yung kinuha ko. Para nga pag gusto namin gumawa ng sausawan. Siya nga pala favorite talaga ni Daddy yung dinakdakan. Kahit lutuin mo nga sa kanya araw-araw, hindi siya nauumay. At ayan nga kumuha na nga rin ako nitong sili. Siling pansigang at siling pula nga yung kinuha ko. At ayan nga meron pa nga ako nakalimutan. Kalimutan ko nga palang bumili ng sibuyas. Kaya naman nagpakuha na nga ako kay Mars. Shoutout nga pala sa iyo Mars. Nagulat pa nga siya sa akin. Nung nakita nga niya ako, sexy na naman daw ako. Nung nakita niya kasi ako dati, malaki kasi yung tiyan ko. Buntis nga kasi ako noon nung kay Baby Star. Nung nakita niya ako. At ayun nga paglabas nga namin, may nakita nga kami dito nagtitinda ng buko juice. Binilhan ko muna nga sila ate at Clifford. Pagkabili ko nga ng buko juice ay pauwi na nga kami. Ay hindi pa pala. May bibilhin pa nga pala kami sa grocery. Naubusan na kasi ng diaper yung dalawa kong baby. At habang andito pa nga kami sa Pag-asa, dito ko na nga lang sila ibibili. Bibili na rin kasi ako ng kulo ni baby. Dahil naubos na kasi nila yung pabango sa bahay. Dalawa kasi silang gumagamit. Ginagamit din kasi ni ate Heart niya. At ayan dito nga kami bibili. Dito nga sa grocery ni Pidjo. Dito nga ako madalas mag-grocery. Pero ngayon nga ay diaper at kulon nga lang yung bibilin ko. Nakapag-grocery na kasi ako nung isang araw. Ngayon pa lang kasi naubos yung diaper nila. Kaya ngayon pa nga lang ako bibili. Dalawang klase nga ng size ang bibilin ko. Yung dalawa ko kasing anak ay nagda-diaper pa. At ayan nga pagkakuha ko nga ay binigay ko na kay Clifford. At bibili nga din ako nito maliit na kulon. Maliit nga lang muna yung bibilhin ko. Dahil ginagamit lang naman nila ito pag bagong ligo sila. Tsaka hindi naman kami gaano maraming pinupuntahan. At nung okay na nga ay nagbayad na nga kami sa cashier. Dahil nga nagmamadali na nga rin kami nung time na yan. Medyo mahaba-haba pa kasi yung proseso ng pagluluto ng dinakdakan. Imamarinate pa kasi yung binili naming karne. At pagkatapos ihawin namin. Baka abutan na kasi kami ng dilim sa pag-ihaw namin. Sa bagay, si Daddy naman yung mag-iihaw. At ako naman magmamarinate ng karne. Siya nga pala kararating nga lang pala ni John Ray. Galing nga pala siyang biyahe. Kaya nag-request nga ito ng masarap na ulam. Kapag galing nga talaga yun sa biyahe, pagdating nga niya sa bahay, nanonood nga siya sa TikTok ng mga lutong ulam. Lagi nga siya natatakam sa mga lutong ulam. Kaya siguro dinakdakan yung gusto niyang lutuin. Kaya yun siguro yung nakita niyang lutong ulam na natakam siya. Siya nga pala guys, nasa likod ko nga lang pala si Clipper nakasakay. At ayan nga, tawang-tawa nga siya sa pag-video sa sarili niya. At eto nga, nakarating na nga kami. Nakalimutan pa nga namin bumili ng uling. Sabi ko nga kay Clifford, magtanong siya sa tindahan kung may tinda silang uling. At habang papunta nga si Clifford sa tindahan, pinarking ko na nga itong tricycle dito sa gilid namin. At naghiram na nga din ako ng ihawan. Dito nga ako kilabel ng hiram ng ihawan. Nahirapan pa nga akong buhatin nito. Kaya nagpatulong ako sa bata. Kala ko nga kasi ay magaan lang yung ihawan nila. At ayan nga, nung nakuha ko na nga yung ihawan, hinugasan ko na nga itong biniling karne. Dahil imamarinate ko na nga. Naglagay nga lang ako ng toyo. Toyo ni John Ray. Ako kasi wala akong toyo ngayon. Dahil kung meron man akong toyo, hindi ko siya bibili ng ganito. At ayan nga, naglagay na nga rin ako nitong oyster sauce. Dati nga nung bago pa nga lang kami ni John Ray, ang tawag nga niya dito ay otter sauce. At ayan nga, naglagay na nga rin ako nitong piniga sa brief ni John Ray. Ay este kalamansi. Joke lang guys, kalamansi yon. At naglagay na nga rin ako nitong betchin para lalong sumarap. Para lalong nga mas sumarap, nilamas-lamas ko na nga ito ng kamay ko. Bali naglagay din nga pala ako dyan ng paminta at konting asukal. Para meron nga konting tamis yung kanyang lasa. At ayan nga, tapos ko na nga lagyan ng mga pampalasa. Busy na nga itong si John Ray sa pagparingas ng uling. Dito nga kami sa labas mag-iihaw. Medyo gumagabi na nga nung magsisimula na kami mag-iihaw. At ayan nga, nung okay na nga, nilagay na nga ni Daddy isa-isa yung minarinate kong karne. Bago ka nga makatikim ng masarap na dinakdakan, kailangan mo muna itong i-marinate, ihawin at paypayan. At ayan nga, napakasipag nga talaga niyan kapag gustong-gusto nga niya yung niluluto niya. At ayan nga, habang tumatagal, naluluto yung taba ng baboy. Kaya nga biglang umaapoy yung niluluto ni John Ray. At ayan nga, nung naluluto na nga yung ilalim, binaliktad naman nga niya para maluto naman yung
ibabaw. At naglagay na nga rin siya ng isa dito sa gilid. Then nga nilalagyan nga niya ng tubig dahil bigla kasing lumalakas yung apoy. Dahil dun kasi sa taba ng baboy kaya lumalakas yung apoy. Sabi ko nga sa kanya, bakit di na lang niya prinito? Kung lulutuin lang naman niya sa apoy. Tingnan nyo naman, mukhang gagawin na nga niyang uling, yung karning baboy. At ayan, mukhang nahirapan pa nga siya sa pagpatay ng apoy. At nung nawala na nga yung apoy, tiningnan ko nga kung okay na yung pagkasunog. Ito daw kasi yung masarap sa dinakdakan, yung sunog na sunog. Joke lang guys, hindi naman siya nasunog. Sakto nga lang yung pagkaluto niya. At ayan nga, naluto na nga yung unang nilagay niya. Kaya naman naglagay na nga siya ulit. Nilagay na nga rin niya yung atay ng baboy. Sabi pa nga niya sa akin, saglit nga lang daw niluluto yung atay ng baboy. Dahil makunat daw ito kapag nasobra ng luto. At nung medyo okay na nga yung ilalim, binaliktad na nga niya para maluto naman yung ibabaw. Giling-giling. At ayun nga, malapit na nga maluto. At nung okay na nga, inilagay na nga niya sa lalagyan. At eto na nga, luto na nga yung inihaw na baboy. Nilagay ko na nga sa lamesa dahil ihiwain pa nga yan ni daddy. Ihiwain pa nga kasi niya na maliliit. At ayun nga, sinimulan na nga niyang hiwain yung inihaw niyang karne. Itong atay mo na nga niyang inunang hiniwa. Nga pala guys, eto nga palang dinakdakan ay lutong kapangpangan. Para nga lang siyang katulad ng sisig. Ang pinagkaiba nga lang ay may atay ng baboy. At ayun nga, tapos na nga siya maghiwa ng inihaw na baboy. Kaya naman naghiwa na nga siya nitong sibuyas na ipanghahalo sa inihaw na karne. At ayun nga, hinalo-halo nga lang niya. At naglagay nga din pala siya ng paminta. At pagkatapos nga naghiwa na nga siya nitong sili. At sinama nga lang niya ito sa inahalo niyang karne. At naghiwa nga din pala siya ng siling pula. Para naman may konting anghang. Sabi ko nga sa kanya, konti lang yung ilagay niyang sili. Baka kasi hindi ako makakain ng marami kapag masyadong manghang. Bicolana nga ako pero hindi ako mahilig sa manghang. Siya nga pala, hindi totoo yung kasabihan kapag Bicolana ka daw ay mahilig ka sa sili o manghang. Pero meron din po talaga matakaw sa sili. Minsan nga kada subo ng pagkain ay kumakagat ng sili. Comment nga kayo guys kung sino mahilig sa sili at mahilig sa mga pagkain manghang. At ayan na nga guys, bali maglalagay nga lang kami dito ng kalamansi at mayonnaise. Yung mayonnaise nga hinalo na namin sa kalamansi. At nung nailagay na nga, hinalo-halo lang namin ito. At nung okay na nga, ganito nga yung itsura ng lutong dinakdakan. Tara guys, kain po tayo. At yun lang guys, hanggang dito na lang video. Salamat sa panonood.